Noong araw ng pasukan, namimigay ang estado ng mga espiritong halimaw batay sa marka. Ang class president na may pinakamataas na grado ay walang pag-aalinlangan na. Pinili ang SSS rank na siyang buntot na pilak na fox. Samantalang ako na huling-huli sa ranggo ay naitalaga lamang ng isang mababang uri na kayumangging oso. Ngunit di nagtagal, dumating ang sukdulang nagyayelong katapusan ng mundo. Matapos pumirma ng kontrata sa oso, nakuha ko ang talento nitong panlaban sa lamig. Samantalang ang siyang buntot na fox na pinili ng class president ay hindi pa ganap na lumalaki. At namatay agad sa lamig sa unang araw ng wakas. Nabaliw siya sa matinding inggit. At kasama ang iba pang kaklase ay palihim nilang inatake ang aking oso. At sa harap ko ay niluto ang karne ng oso bilang hot pot at nagpakasasa sa pagkain. Ako'y agad na napuno ng matinding pighati at galit. Sa mukha ako ng dugo at namatay. Muli akong nagising. At nadiskubre kong bumalik ako sa araw ng pamamahagi ng espiritong halimaw. Bilang pinakamahina at huling-huli sa buong klase, ako lamang ang huling maaaring pumili, at ang natira ay muli ring ang kayumangging oso. Aakyat ko na sana ito sa aking mga bisig. Nang biglang sumigaw ang class president ng, "Sandali!" Nakita kong tumatakbo siya habang karga ang isang puting fox na sanggol. Walang sabi-sabi niyang isinilid ang puting fox sa aking mga kamay. At siya mismo ang kumuha sa nag-iisang kayumangging oso sa kahon. Iyon na ang puting fox. Akin ang kayumangging oso. Nabigla ang buong klase. Maging ang guro ng klase ay napakunot noo. Dapat mong malaman, ang puting fox na ito ang may pinakadalisay na dugo sa batch na ito. Umaabot sa 80% ang konsentrasyon ng sinaunang dugo nito. Samantalang ang kayumangging oso ay may 20% lamang. At higit itong mas malakas kaysa sa mababa at hamak na uri ng oso. Maingat na nagpayo ang guro. Wei, hindi biro ang pagpili ng espiritong halimaw. Ito ay may kinalaman sa iyong magiging kinabukasan. Kinagat ni Lin Weiwei ang kanyang labi. Habang kumikislap ang kanyang malalaking matang may luha, sinabi niya, "Guro, mas kailangan ni kaklaseng sutang ang puting fox na ito kaysa sa akin. Maganda ang aking marka. Anumang espiritong halimaw ang ipares sa akin ay mabilis na lalakas. Ngunit limitado ang talento ni kaklaseng sutang. Kung mapares pa siya sa isang oso na may napakahinang dugo, masasayang ang buong buhay niya." Ang mga salitang ito ay nagdulot ng palakpakan ng buong klase. Maging ang guro ng klase ay tumango ng may papuri. Napakabuti, sa pagsasanay ang pinakamahalaga ay ang puso ng daw. Mayroon kang ganyang kabutihang loob. Kahit mas mahina ang espiritong halimaw, sa hinaharap ay magiging dakila ka pa rin. Pagkatapos ay sinaman ako ng tingin. "Ano pa ang tinatayuan mo dyan? Magpasalamat ka na agad kay Weiwei." Kumikindat ako, at iniabot ko pasulong ang puting fox. Hindi na kailangang magpalit, gusto ko talaga ang kayumangging oso. Halatang nataranta si Lin Weiwei. Mas mahigpit niyang niyakap ang oso. Ang kanyang kawawang itsura ay parang ako ang nang-aapi sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita siya muli, "Sutang, huwag mo na akong subukin. Taos puso talaga akong gustong makipagpalit. Hindi ako tinatablan ng ganyan. Ipagpatuloy mo, talagang hindi na kailangan." Hindi ko patapos ang sinasabi, nang biglang makagat ang kanang kamay ko. Pagyuko ko upang tingnan, ang maliit na puting fox ang kumagit. Damyugo ang sugat, inilabas ng maliit na puting fox ang dila nito. Marahang din ilaan ang sugat, sa loob lamang ng sandaling iyon. Ako ay sapilitang nakipagkontrata sa puting fox. Isa pa itong kontratang dugo na magkasamang mabubuhay at mamamatay. Tumingin sa akin ang mga kaklase, at naglabas ng sabayang panunuya. Akala nila'y tinanggihan lang ni Sutang ang puting fox. Hindi inaasahang nag-aartista lang pala. Sa bibig sinasabing ayaw sa puting fox. Ngunit palihim namang nagmamadaling magkontrata. Dahil takot na magbago ang isip ng class president. Tunay na mapagkunwari, matapos makumpleto ang kontrata, agad na nakatulog ng mahimbing ang munting puting fox. Habang naririnig ko ang mga bulong-bulungan sa paligid, namula ang mukha ko sa hiya. Hindi nila alam, na tunay kong minamaliit ang walang silbing puting fox na ito. Pagkatapos mapilitang makipagkontrata, wala akong nagawa kundi tiisin ang mga tinging mapang mata at bumalik sa upuan. Ako lang ang nakakaalam, na ang puting fox na mukhang napakapopular, pagkalipas ng kalahating buwan, ay magiging isang walang kwentang pabigat. Hindi lang pala ako ang may alam. Alam din iyon ni Lin Weiwei, noong isinuko niya ang puting fox at nakipag-agawan sa akin sa kayumangging oso. Doon ko napagtanto, na pareho kaming mga taong muling isinilang. Sa nakaraang buhay, si Lin Weiwei ang pumili sa puting fox. At ako naman ay napilitang makipagkontrata sa kayumangging osong walang pumapansin. Sino ang mag-aakalang makalipas lamang ang kalahating buwan? Biglang darating ang nakakatakot na sukdulang nagyayelong wakas. Nilamon ng matinding lamig na -50 degree ang buong mundo. Parang naging isang napakalaking freezer ang mundo. Ang puting fox na may dalisay na dugo kumpara sa halong dugong espiritong halimaw, ay nangangailangan ng mas mahabang panahon ng paglaki. Nang dumating ang sukdulang nagyayelong wakas, ang puting fox ay isa pa ring munting inutil na gatas lang ang iniinom. Namatay ito sa lamig sa mismong unang araw. Samantalang ang aking kayumangging oso, sa ilalim ng aking maingat na pag-aalaga, ay pumasok na sa yugto ng kabataan. Nagising ang kakayahang magbahagi ng talento, sa matinding lamig na -50 degree.
Ibinahagi nito sa akin ang talento sa pagtitiis ng lamig. Naging ako ang taong hindi natatakot sa lamig sa katapusan ng mundo. Kasama ang pangkat ng mga may kapangyarihan mula sa paaralan. Habang lumalabas upang maghanap ng mga suplay, paulit-ulit na tinangka ni Lin Weiwei na akitin ang kayumangging oso na tapusin ang kontrata nito sa akin. Upang gawin itong sarili niyang espiritong hayop, ngunit paulit-ulit siyang tinanggihan ng oso. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigo, nagalit ng husto si Lin Weiwei. Nagpakalat siya ng mga chismis kahit saan, na nagsasabing kapag kinain ang karne ng kayumangging oso, ay makakakuha ng kakayahang lumaban sa lamig. Sa isang pagkakataon ng paghahanap ng mga suplay, nakipagsabuatan si Lin Weiwei sa iba upang patayin ako at ang kayumangging oso. Sa panahong iyon ng katapusan ng mundo na kumakain ng tao upang mabuhay. Naging pagkain kami nila, tinitingnan ko ng may matinding pag-aalala ang kayumangging oso sa kamay ni Lin Weiwei. Sa nakaraang buhay, ang oso at ako ay parang magkapatid. Kami ang pinagkakatiwalaang magkapareha ng isa't isa. Hindi ko inakalang sa buhay na ito ay maaga siya ni Lin Weiwei. Wala sa akin ang mawalan ng talento sa pagtitiis ng lamig. Ang inaalala ko lamang ay kung magugutom at lalamigin ba ang oso kapag sumama siya sa kanya. Kung siya ba ay magdurusa. Nakatulala akong nakatingin sa kayumangging oso. Nang bigla kong mapansin na palihim din niya akong tinitingnan. Sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata. Ang kayumangging osong kasing liit ng laruan ay commendat sa akin ng 2 beses. Hindi 1 beses, at hindi rin 3 beses, kundi 2 beses. Bumuhos ang matinding saya sa aking puso. Ang 2 pagkindat ay ang aming lihim na senadoryas sa nakaraang buhay. Ang pagkindat ng 2 beses, ay nangangahulugang pinapakalma niya ako. Mula sa mga kilos ko noon na sinusubukang pigilan siya. Napagtanto niyang ako rin ay isang muling isinilang. Ngayon, sa parehong paraan, sinasabi niya sa akin, na siya rin ay muling isinilang. Nang maisip ko ito, hindi ko maiwasang tingnan si Lin Weiwei ng may awa. Huwag kang malinlang sa mukhang inosente ng kayumangging oso. Hindi naman talaga siya banayad ang ugali. Ang kayumangging osong ito ay likas na tuso. Mabilis kaming nag-usap ng oso gamit ang aming mga tingin. Biglang may mainit na pakiramdam sa dulo ng aking mga daliri. Pagtingin ko pababa, nagising ang puting lobo na maganda lang ngunit wala ng iba. Hindi ako basura. Isang mayabang ngunit malambing na boses ang tumunog. At saka, bawal mong tingnan ang maitim na pangit na iyon. Marahan kong tinusok ang munting puting lobo gamit ang daliri. At pabulong na nagtanong, ikaw ba ang nagsalita kanina? Mapagmataas na hamyuni ang munting puting lobo. At tamad na gamulong sa aking mga bisig. Pakiramdam ko hindi nararapat na tawagin ko siyang puting lobo. Dapat ko siyang igalang at tawaging binibini. Ako si Moye, babae. Pwede mo rin akong tawaging binibini. Tinapak ko ang maliit niyang ulo. Munting nilalang. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang pagkatsoyo na buyo? Sa harap ng klase, ipinapaliwanag ng advisor ang paraan ng pagguhit ng kontratang porma sayon. Karaniwan ay ang tao ang kusang nakikipagkontrata sa espiritong hayop. Lika na mayabang ang lahi ng mga hayop. Bagamat mas maamo ang mga hayop sa murang edad. Bihira silang kusang makipagkontrata sa tao. Maliban na lamang kung makatagpo ng taong lubos nilang kinagigiliwan. Matapos ang paliwanag, sinimulan ng mga kaklase na subukang i-kontrata ang kani-kanilang espiritong hayop. Ako lamang ang naiiba, kung hindi mo mismo nakita. Sino ang maniniwalang sa pilitan akong kinontrata ng isang puting lobo? Moye, bakit mo ako kusang kinontrata? Si Moye ay nagsalita ng may halatang pagkamuhi sa mukha. Mabaho ang babaeng iyon. Mabaho, biro ko lang na sinabi. Si Lin Weiwei ang kinikilalang reyna ng ganda ng buong paaralan. Napakaraming lalaki ang sumusunod at pumupuri na mabango raw siya. Galit na nagreklamo si Moye. Bulag ang mga mata nila. Sa loob-loob ay puro baho. Kung ganoon, paano naman ako? Sadya ko siyang inaasar. Ang munting puting lobo sa aking bisig ay isiniksik ang ulo sa pagitan ng aking mga binti. May bahid ng pagkailang ang boses. Katanggap-tanggap naman. Medyo matamis. Doon ko lang naunawaan kung bakit pilit na gustong makipagkontrata ni Moye sa akin. Kapag wala akong ginagawa, minsan ay kinukurot ko ang tainga ng puting lobo. Minsan naman ay pinipisil ang maliit nitong tiyan. Sa huli ay hindi ko napigil ang abutin ang malambot at kaakit-akit nitong malaking buntot. Sabi nila hindi dapat hinahawakan ang buntot ng Zorro. Pero bata pa naman siya. Paano ko palalagpasin ang napakagandang pagkakataong ito? Ang mabalahibong malaking buntot ng munting puting lobo. Hindi ba para sa mama ang paghipon nito? Kakapatong ko pa lang ng kamay at marahang hinaplos ang buntot. Nanigas ang buong katawan ni Moye na parang nakuryente. Sa pagitan ng maputing balahibo, bahagyang lumitaw ang mapusyaw na kulay rosas. Tumigil ka agad. Ikaw ay bastos. Ang itsura niya ay parang isang batang asawang babae na tinutoksong husto. Commendat ako, at nahihiyang iniurong ang aking kamay. Sabay bumawi at sinabi, munting bata, huwag kang mag-isip ng kung ano-anong bastos sa utak mo. Si Moye ay nainis sa ginawa ko. Agad na nagningning ng luha ang kanyang mga mata. Padabog niyang iniwas ang mukha, at tuluyan na akong binaliwala. Sa loob ng silid-aralan, si Lin Weiwei ang unang nakatapos ng kontratang porma sayon. Isang mayabang na ngiti ang lumitaw sa kanyang pinong mukha, at sinimulan niyang kontrahin ang kayumangging oso. Binalot ng kontratang porma sayon ng oso at mabilis na umikot.
Palihim na ginamit ng oso ang espiritual na lakas sa loob ng porma sayon. At lihim na binago ang dalawang guhit ng porma sayon. Ang karaniwang pantay na kontrata ay tahimik na. Naging kontratang amo at alipin. Ang kayumangging oso ang naging amo. At si Lin Weiwei ang naging alipin. Ito ang espesyal na pormasyong natuklasan namin noon. Ng oso sa mga guho habang kami nagsasanay sa labas. Hindi ko akalaing gagamitin ito ngayon ng oso laban kay Lin Weiwei. Matagumpay na nakakontrata, palihim akong tinignan ng oso ng may pagmamalaki. Tahimik kong itinago ang kamay sa ilalim ng mesa. At itinuro ang hinlalaki bilang papuri. Kaya nga, huwag kailanman uupigin ang mga tahimik na tao. Babae, isa kang masamang babae. Biglang may galit na sigaw sa aking tainga. Oh. Saan naman ako naging masama? Walang pakialam kung pinisil ang kanyang malambot na pisngi. Kahit hindi gaanong malaman, napakasarap ng pakiramdam sa kamay. Hinawakan mo ang buntot ko. At nakipaglandian ka pa sa ibang lalaki. Isa pang maitim na pangit. Habang nagsasalita si Moye ay lalo siyang naagrabyado. Marahan akong napabuntong hininga. Dagdag pa roon, isa rin siyang selosong munting binata. Natapos ng buong klase ang kanilang mga kontrata. Namigay ang guro ng tigi-isang gamit sa pagsasanay. Isang piraso lang ng espiritong bato ang itinira ko. Ang natitira ay ibinigay ko lahat kay Moye bilang merienda. Ang 19 na espiritong bato ay langgit-mot niyang nguyain. Hindi pa man kami nakakalabas ng silid-aralan. Naubos na niya ang lahat ng espiritong bato ko. Napatingin sa akin ang mga kaklase. Panang gulat ang kanilang mga mata. Baliw na ba si Sutang? Pinakain niya lahat ng lingguhang gamit sa pagsasanay sa puting lobo. Hindi ba siya nakinig ng maayos sa klase? Hindi ba niya alam na mabagal ang paglaki ng espiritong hayop? Hindi maaaring magmadali sa pagpapakain. Ang espiritong bato ay pangunahing para sa sariling pagsasanay. Sayang lang talaga na sa kanya napunta ang kontrata ng puting lobo. Kahit ang guro ay napakunot noo. Ilang estudyante ang magbigay pansin. Limitado ang buwan ng alokasyon ng espiritong bato. Kapag nasayang, hindi ito papalitan ng paaralan. Alam kong ako ang tinutukoy ng guro. Masunurin akong tumugon. Sa totoo lang, sa nakaraang buhay ay napakaluwag ko sa kayumangging oso. Ang iba ay naghahati ng yaman sa pagsasanay sa proporsyong 4-1. Kami ng oso ay palaging patas na hati. Kung magkapareha, dapat ay patas ang paghahati. Ngunit kahit sa oso ay hindi ako naging ganito kagalanta. 19 sa kanya, isa lang ang itinira ko para sa sarili. Iniisip ng lahat na ako'y nababaliw. Kahit ako mismo ay pakiramdam ay nawawala sa katinoan. Dahil bigla kong naalala, ang kontrata namin ng puting lobo ay kontratang dugo. Ang karaniwang pantay na kontrata. Kahit mamatay ang isa ay hindi madadami ang kabila. Ngunit ang kontratang dugo ay ganap na naiiba. Ibig sabihin nito ay magkabuhol ang buhay at kamatayan. Kung ang puting lobo ay nagyelo at namatay sa unang araw ng katapusan ng mundo tulad ng dati, ako rin ay kasabay na mawawala. Dahil dito, sa ngayon, ang buhay ng munting mahal na ito ay mas mahalaga kaysa sa anuman. Sa natitirang oras, ang mga kaklase ay humanap ng kanikanyang lugar para magsanay. Buhat ko ang puting lobo at naghanda ng umalis. Nang madaanan ko si Lin Weiwei, bigla siyang lumihis at hinaranggan ng daan. Ibinaling niya ang boses at sinabi sa akin, "Alam kong ikaw rin ay muling isinilang. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magkakaroon ng kontrata sa oso at makakakuha ng kakayahang lumaban sa lamig." Bahagya kong itinaas ang sulok ng aking labi. Kung ganoon, naway mabuhay ka ng matagal. Panang kayabangan ang mukha ni Lin Weiwei. Dahil kasama ko ang oso, syempre mabubuhay akong maayos. Kung tungkol naman sa iyo, maghintay ka na lamang kasama ang iyong walang kwentang lobo. Ang puting lobong nasa aking bisig. Tamad na itinaas ang talukap ng mata at tumingin. Bigla nitong iniangat ang kwitan. At umutot ng malakas na direkta kay Lin Weiwei. Agad na gumuho ang pagiging elegante ni Lin Weiwei. Napasigaw siya habang paurong na umatras. "Sutang, baliw ka na ba? Dalhin mo na agad palayo ang mabahong lobong iyan." Mahina akong natawa. Habang buhat ang puting lobo, tumalikod ako at umalis. Ang pagpapalaki ng espiritong hayop ay parang walang katapusang hukay. Ang agarang pangangailangan sa maraming espiritong bato ay naging problema. Habang hinahaplos ko ang balahibo ng puting lobo, ako'y nag-iisip. Bigla kong naalala bago ang katapusan ng mundo sa nakaraang buhay. May ibinunyag ang media tungkol sa isang maliit na espiritong ugat. Kung ibabatay sa panahon, mukhang hindi pa iyon natatagpuan doon. Kasama ang puting lobo, agad akong nagmaneho patungo roon. Pagdating sa lugar na minarkahan ko sa nakaraang buhay, natuklasan kong nauna na pala roon si Lin Weiwei. Bilang kasapi ng isang kilalang angkan, ang lawak ng kanyang koneksyon ay hindi ko kayang pantayan. Nakatayo sa labas ng espiritong ugat. Wala akong magawa kundi panoorin siyang pangunahan. Ang mahigit 20 malalakas na lalaki sa paghuhukay ng espiritong bato. Nakakulot sa aking bisig ang puting lobo. Nakatingin sa mga kumikislap na espiritong bato. Sa sobrang inggit ay napalunok siya ng laway. Mabilis kong tinakpan ang kanyang mga mata. "Huwag ka nang tumingin. Mahal, napakapangit ng kalidad ng espiritong bato rito. Dadalhin ka ni mama sa mas maayos na makakain." Habang buhat ang puting lobo ay nagatubili akong umalis. Hindi pa kami nakakalayo, biglang may masayang boses na umalingaw-ngaw sa aking isipan.
Ate, ikaw ba yan? Bigla akong tumigil. Xiong, marunong ka nang magpadala ng mensaheng espiritual. Malaki ang ginastos ng babaeng si Lin Weiwei. Gumamit siya ng damong pampagising ng kaluluwa sa akin. Kaya ngayon ay kaya ko nang makipag-usap sa isip. Patuloy na sinabi ng kayumangging oso. Ate, dalhin mo muna ang puting lobo para magpahinga. Kapag natapos na ang paghuhukay, tatawagin kita. Natapos ang espiritual na pag-uusap. Pagbalik ko sa sarili, nakita kong may isang magandang mukha ng Zoro na duda akong tinititigan. Nakapatong ang unahang paa ni Moye sa aking balikat. Malapit na malapit sa akin ang mayabang na mukha ng Zoro. Ano ang ginagawa mo? Babae, naglakas loob ka pang ipagkanulo ako. Bigla kong hinawakan ang leeg ng Zoro. At ibinaba siya. Bilang parusa, marahan kong pinisil ang kanyang malambot na pisngi. Munting pasaway, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sumangot-singot si Moye. May bahid ng hinanakit ang kanyang boses. Hindi ako nagsasalita ng walang kwenta. May amoy ng oso ang iyong kaluluwa. Iyong itim na iyon, hindi ba? Bahagya akong nagtaas ng kilay. Talagang matalim ang ilong ng munting ito. Nagpatuloy si Moye sa pagrereklamo. Kaming lahi ng puting lobo. Ang kapartner sa kontratang dugo ay panghabang buhay na kapareha. Bawal kang makipagkita ng palihim sa osong iyon. Minit ang aking mukha, munting bata, ilang taon ka pa lang. Alam mo ba kung ano ang kapareha? May mga luha sa mga mata ni Moye. Ikinawag-kawag niya ang maliliit nitong paa. At ginuhit sa hangin ang dalaw ng palakang lumalangoy. Sinadya kong ailapit pa ang aking mukha, at gumawa ng isang eksaheradong nakakatawang ekspresyon. Biglang may marinig na tunog na, pop. Naramdaman kong may mainit-init na dumampi sa aking pisngi. Isang matulis na nguso ang marahang tumuka. Bago pa ako makabawi, ang pilyong iyon ay mabilis nang umurong ang ulo. At sa munting boses ay ipinahayag, nahalik kita, kaya mula ngayon, ikaw na ang kapareha ko. Minarkahan ko na ang bahaging ito. Bawal na itong hawakan ng iba. Natigilan akong nakatayo sa lugar. Hindi sinasadyang kumaibat ang aking labi. Hindi ko inakalang lolokohin ako ng isang munting puting lobo. Pinasa ko sa kayumangging oso ang usapin sa espiritong ugat. Buhat ko si Moye at bumalik sa sasakyan. Habang naka-aircon at kumakain ng pakwan, isinabay ko ring magpatugtog ng pelikula sa screen. Isang dokumentaryo iyon. Habang nanonood ay inantok ako. Nang muli kong imulat ang aking mga mata. Sa liblib na kabundukang ito, ni isang ilaw ay wala. Lubos na madilim at tahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, nagpadala rin ng mensahe ang kayumangging oso. Ate, halika agad. Umalis na silang lahat.